Parang every year ba, nagbabago ba ang theory? Ina-update nila yan eh. So, ina-inform naman kami by email galing sa RSA kung nag-update sila ng mga bagong batas o bagong gagawin Batas. nila. Sina-update naman nila kami by email. Sinesend lang kami ng RSA galing sa kanila. For you guys, 'di ba alam nyo 'yan kapag learner or tama ba? Pag learner ka, nakapasa ka nga, learner ka. Do you still like dito ba yung mga guardian, nanguhuli pa rin ba sila ng mga pag wala kang professional sa tabi mo? Kasi parang hindi naman natutupad or hindi naman nangyayari yung ganun. Or may mga situation ba kayo na ganun na like mga kaibigan nyo or yung naturuan nyo na may ganun eksena, nahuli dahil walang kasama, professional? Pa sila, nagmamariwana muna kami. Hindi, joke lang. Naglaki na to. Alam mo, sa totoo lang, ang sinasabi ko lang kasi, kahit sino may kabe. Kasi kami dalawa ni Jorel, ni RJ, every 2 years, bago kami mag-renew ng lisensya, tine-check test kami. Okay. May exam kami ulit. So pag Kakaba bumagsak ka talaga. doon, nakaalala yung lisensya namin na hindi na kami pwedeng pumirma ng logbook. Hello! Kamusta mga kabuhay Ireland? Kamusta kayo? Sana nasa magandang kayong kalagayan ngayon dito sa Ireland at kung nasan man kayong lugar, sana mabuti ang inyong kalagayan. And first of all, I just ito kasi, ano tayo, May, ano ba tayo? May 8 ngayon to, ginaganap to May 8. So ito yung first time na lumabas na yung bagong new pope, which is I'm kinda, interest no dun sa kung sino new pope, which is we have the new pope, Pope Leo. So anyways, yeah, maganda sa mga ano natin yan sa ating religious and sa buong mundo na may bago tayong pope, okay? Pero anyways, today, maganda pag-uusapan natin kasi kakaiba. First time natin dito sa Buhay Ireland na nagkaroon ng ganitong Pinoy. Actually, Pinoy. At first time ko nakarinig na may Pinoy instructor, guys. Pinoy instructor. Okay. Anong klaseng instructor? Baka sabihin nyo, anong instructor pinagsasabi nito? Instructor to, driving instructor. Pinoy po. Okay. So, siguro may mga na rito, may nakakakita, nakapag-drive o meron sila kumbaga nakilala niyo na sila before, pero sa mga hindi pa nakakilala katulad ko, ito yung first time na may nakausap tayo at talaga nabigla rin ako na may driving instructor dito ng mga Pinoy. Okay. And I'm so glad, I'm so happy na tinanggap nila yung invitation and syempre makapag-share sila actually. Kaya natin gagawin to kasi gusto natin marami pa ring mga Pinoy or Pinay na dito sa Ireland na they're still want to ano ba, discover, want to know how to drive kasi mga bago lang, mga beginner. So bibigyan namin kayo ng konting tips, information, tricks kung meron man sila pwedeng ibigay sa inyo. And then syempre, pag mga professional kaya rin nilang kayo magpupunta na sa professional level na kailangan sa exam. So sila yung mga taong parang pwede nyong tawagan para mas kalmado kayo, maging professional ang dating nyo pagdating nyo sa exam mismo. At least 'di ba mabibigyan kayo ng payo lalo na yung mga gustong ayaw na lang maging learner, gusto na talaga ng professional driving na, 'di ba? So ito guys, marami na ako nakita sa Facebook, may Facebook sila actually and then nagpo-post sila. So doon ako na-intriga and then ang daming mga Pinoy din na talaga natuwa ako dahil pumasa sila. Pumasa sila, meron silang ano yung puting certificate ba yun or pink certificate, whatever you call it, pag nakapasa ka. So, huwag natin patagalin siyempre, papasukin na natin itong ating dalawang Pinoy na instructor, okay, dito sa Ireland. And tanong natin kung paano nagsimula, sino ba sila, at ano ba ang mga pwede nilang, pwede nyo malaman at pwede nilang sabihin sa inyo. Okay? So ito ang dalawa nating Pinoy dito sa Buhay Ireland. Ang driving instructor ng Overdrive na si Ray at si Boss RJ. Pasok! Iyon! Pasok! Pasok! Kamusta guys? Kamusta? Eto, mabuti. Okay naman. Medyo Okay kinakabahan. Pero okay lang yan. Kinakabahan? Kasasabi ko lang, alam mo, ikaw Oh, kabahan. wala na kabahan. Wala na kaba. Okay na. Kapal moves na. Yan. Wala na. Ito. Si Ray, yan. Ito, isang instructor ng Overdrive at si RJ, dalawa lang kayo ang instructor na Pinoy sa Overdrive. Dalawa kami sa Overdrive. Pero may isa pang Pilipino eh. Kaso nasa
Instructor din siya ng Dublin Bus. Oh, okay, Dublin Bus. Oh, naku, Dublin Bus. pwede nating kausapin next time yan ha, kung sino man Oo. yan. Pero this time, dito muna tayo sa Sige, sige, kaya sige, kotse, sige, kotse, sige, sige, kotse. sige, sige. Ayun. Kumusta po kayo? Kamusta ang buhay Ireland? Ako muna o ikaw? Sige, ikaw muna. Ako muna. Sige, sige, sige. Okay naman, dumating ako dito, Mm. 2006 sa nanay ko, pero sa Pinas, ang work ko doon sa travel agency. Ticketing agent ako. Wow. Tapos nung pumunta ako dito, 2006 June, ano muna ako rin tourist visa. So sabi ko sa nanay ko, nung pumunta ako dito, sabi ko, ang ganda ng Ireland. Ang gaganda ng mga babaeng puputi. Sabi ko sa nanay ko, padala nyo na ako dito. Paano ba maputi? Okay. Maputi. Okay. Ayun, sabi ko, naman ako rin, wala sa Pilipinas yun di ba? So sabi ko, punta na ako dito. So ayun, so Yes. sabi ko sa nanay, pinapunta niya ako student visa. Okay. So nag-aral ako sa DBS, Dublin Business School, Psychology. Okay. Alright. Ayun, psychology ako. Tapos iniwan ko siya. Sabi ko, mas gusto ko na yata yung healthcare. Meron yung sa Abbey Tumalo ka Street. sa Doon ko healthcare. na-meet naman si RJ. Okay. Tapos si RJ, yun, siya na magkukwento nung sa kanya doon. Tapos, yung stepdad ko kasi, instructor din, driving instructor siya sa Prime UK. instructor. Sa UK, tsaka dito. So, ano naman siya, puti. Briton Okay, siya. okay. So, siya yung nagsasabi sa akin na, bakit di mo try mag-driving instructor? Pero matagal ko ini-ignore kasi happy na ako sa trabaho ko nandito. Kasi trabaho ko rito sa KFC. At saka sa Okay. Wagamama ako noon. Oh, chef ba kayo noon? Or Dati, parang ano lang? chef ako dati nun. Oh, chef. Okay. Ang dami Chef, niyo pala oo. pinasukan. Ang dami na. Kulang na lang yung mag-dancer ako. Wala Yun lang. Dahil instructor talaga. Oo, dancing instructor. Yun na lang, di ba? So, yun. Ah, Tapos yun, hanggang sa, ano ba nangyari noon? Tinry ko mag-driving instructor. Ayun na, doon nag-umpisa. Yung pangalan ng overdrive, yun yung kante. Yung magdadrive ako. O natatandaan mo yun? Oo. And Yeah. Parang e-heads sinabi, yan, matanda na tayo. e-heads. Oo, napaghahalata. Matanda na Doon tayo. Tayo na nag-umpisa yun. nakakaalam nun ah. Oo, yung mga naabutan nyo, yun yung kantang yun sa yung overdrive. Ah. Yun. So yun lang nag-umpisa. Tapos yun, Yes. hanggang ngayon, hanggang sa naging magkaklase kami ni RJ sa college, yun na, doon umpisa. Maraming mga pinagdaanan. So, eto, hinakayat ko rin kasi sabi ko, dito ka na, tol. Saan ganda dito? Ayun, yun na. Drive na tayo. Doon na nagtuloy-tuloy. Doon kayo nag-start. So marami kayo pinasukan na trabaho muna pala before kayo naging driving instructor Nag- talaga. Ito Dublin na bus yung din parang ako. ano nyo ba? Nag-drive din ako ng Dublin bus. Okay. Isa So, rin yun sa mga isa sinubukan rin nyo. yun. Nasubukan ko. Okay. Pero parang para sa inyo parang mas gusto niyo yung gatong instructor na lang. Oo, kasi marami kong oras sa anak ko. Ayun. Ang ano lang dito, ang downside lang sa pagtuturo, siyempre, hindi siya katulad ng trabaho ng iba, katulad ng sayo, na alam mo, next year, next month, may trabaho ka, hindi ka nagre-retire o Yes. nagre-resign. Next Sa week, amin, may hindi. trabaho. So, kliyente, minsan may nagka-cancel, yun ang masaklap doon pag may nag-cancel. Ayun. Kasi, Oo. siyempre, doon lang kami Oras. umaasa. Araw, oo. Tama. So, walang work, walang pay. So, ganun. Medyo maganda kasi may downside din kasi Hawak. may oras mo. Yung ano doon, yung siyempre, kliyente, hindi naman pwede manghila ka lang sa kalsada. Minsan wala. Minsan Yeah. meron. Pero awa naman ng Diyos, meron naman kahit pa paano. Tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy Kahit naman paano, awa ng Diyos. nakaka-survive. Nakaka-survive ko. Oh, that's good. That's good to hear. Habang naman si RJ, ano yung kwento mo, RJ? Ako, Nung nakita kayo ni Kuya Ray sa school. ako'y dumating dito nung 2008. Yan. Dumating ako nung 18 years old. Nandito yung papa ko, no? Tapos kinuha ko ni papa dito. Tapos, ang line talaga ng trabaho ko is barista. Mm. Doon ako Barista naman. Yun naman ang line Okay. ng trabaho ko. Nagtrabaho ko dati sa Butler's Chocolate Cafe. Okay. Yan, yun sa Cafe, mga, oh, sa sarap mga yan. tsokolate doon. Yan talaga, simula ilang years ako noon, simula 2008 hanggang 2016. Mm. Tama, 2016. Tapos,
nung nalipat ako, 5 years lang ako sa sa Butlers nun. Tapos nalipat ako sa news agent naman. Family run business siya. Tapos maganda yung benefits ko dun sa sa news agent na yun, kaya hindi ko siya iniwan. Actually, matagal na ako sinasabihan ni Ray nun na mag-driving instructor ka na, kasi siya yung pinakaunang driving instructor dito sa Ireland. Yan. Nasa Guinness World of Record yan dito sa Ireland, na siya yung unang Pilipino. Siya yung unang Pilipino naging driving instructor. Pangalawa ka. Una siya, pangalawa ka. Tapos noon, hindi ko maiwanan yung boss ko, kasi ang ganda ng trabaho, flexible yung yung oras ko, hanggang sa nag-retire siya ng 2020. Okay. Actually, hindi, 2021 pala siya nag-retire. So, nung nag-retire siya, sabi ko mag-work ako ng office job. Nag-try naman ako, intern ako sa Accenture. 2 weeks ka lang yun. Kaso, hindi ko talaga nagustuhan yung 9 to 5. Okay, Ayoko, hindi talaga ako 9 to 5. Monday to Friday, ganyan. Oo, Monday to Friday. Tapos, sabi ko kay Ray, sabi ko, sige nga, testingin ko yung driving instructor. Lang, mahilig naman ako mag-drive kasi 2011 pa ako nag-start mag-drive nun eh. Kasi minsan bago ako umuwi, mag-drive muna ako kung saan-saan. Sound trip lang ba? Ganun. Tapos yun, tinry ko siya. Nung tinry ko siya, mahirap eh. Mahirap ng test. Sobrang hirap. Nung bumagsak nga ako nun sa first take ko nung written exam. Pero sa driving, isang beses lang. Tapos yung instruction test, yun, bumagsak din ako isang beses. Tapos noon, tapos okay naman yung trabaho. Yun nga, tulad nga ni sinabi ni Ray, wala siyang kasiguraduhan for the following week kung meron kang estudyante. Pero ang isang kagandahan na nagusto ko is flexible siya dun sa flexible siya sa schedule. Especially kapag may anak ka na, may family ka na. Bata. Oo, tapos pag nag-work si misis, may work ako dito next week. Pwede ko siyang i-adjust. So, nag-work naman sa amin. Tapos, yan, si Ray ang mentor ko. Kaya kung ano yung mga natutunan ko sa drive, siya yung nagturo sa akin. So, pag may mali si Kuya Ray, mali ka rin. Mali din. Pag tama siya, tama ka rin. Siyempre, ganun lang. Hindi. Sabihin, magaling si Ray magturo. Magaling magturo yan. Pero mas magaling mag-drive ko. Matanong ko lang, quick question lang dun sa sa pagdadrive nyo. Gano'n na kayo katagal nagdadrive sa driver, instructor sa overdrive? Ako, nagdadrive na ako simula 15 ako noon. So, 47 na ako. Tapos, talagang gusto mag-drive. Tapos, nung pagtuturo naman, naumpisa sa 2015. Okay din, okay. Pero sumasideline ako ron sa stepdad ko 2014 kasi binigyan ako ng instructor na yung parang part-time. Pero hindi ka pa pwedeng pumirma ng EDT. Okay. Puro pre-test lang. Ganun, lesson pre-test lang. Pero wala pang pirma. Hanggang sa makuha ko yung full license ko ng pagtuturo, yun na, nag-umpisa na 2015. Doon na siya. So, hanggang ngayon, awa ng Diyos, buhay pa rin naman. Kahit pa paano. Okay. Nakaka-survive. Ikaw, RJ, gano'n nakatagal sa overdrive? Ako naman, nag-start ako mag-aral noong 2019. Tapos nakakuha ko ng badge ng pagtuturo din ng pre-test ng 2020. Ngayon, nung 2020, diba nag-lockdown? So, natagalan yung pagkuha ko ng full license na driving instructor. So, lumabas lang siya. Nagkaroon lang ako ng slot kasi ang haba ng waiting list eh. So, nagkaroon ako ng slot ng 2022. Yun, kaka-start ko lang ng 2022. 2023. Okay, di pala. Kumbaga, medyo matagal-tagal na rin pala kayo. Alam mo yun, hindi lang sa overdrive. Kumbaga, before noon, nag-drive na talaga kayo na
alam mo, matagal na. So, alam nyo na talaga yung mali, tama, kumbaga, pa nagturo kayo. Ang isa kong itatanong about sa learner permit, kasi before sila mag-drive, kukuha sila ng theory. Ang tawag nun, di ba? Yung mga theory test, ganyan-ganyan. So, para sa inyo, ano ba yung mga key step para sa mga baguhan na kukuha ng theory step, theory driving, ano ba yun? Sa computer. May mga ano ba kayo? Pwede kayong ibigay na parang clue or ano ba? Kailangan nila talagang, kasi pa iba-iba, di ba? Parang every year ba? Nagbabago ba ang theory? Ina-update nila yan eh. So, ina-inform naman kami by email galing sa RSA kung nag-update sila ng mga bagong batas o bagong gagawin nila. Sina-update naman nila kami by email. Sinesendan kami ng RSA galing sa kanila. So, doon naman sinishare din naman namin sa mga estudyante. So, kailangan lang talaga na kumuha sila ng learner's permit. So, maganda rin yung binabasa mo sa libro or yung dida-download mo sa app. Kasi, yun lang talaga, wala siyang tips na talagang ang tips mo lang talaga, basahin mo at gawin mo sa araw-araw. Walang iba kasi, oo. At saka kung saan komportable yung maging estudyante. Minsan hindi komportable magbasa ng libro. Minsan mas okay siya sa app. Ganun. Yung app nakakatulong yung app. Magkano yung app? Parang 10 euro yata yung app na learners. Yun. Pwede rin nakatulong din yun. Oo, kasi for me, nung hindi ko na matanong, kailan ako actually, basta nakakuha na ako, matagal na eh. Ano ba yun? Yung ginagamit pa noon is libro lang. Walang CD. Wala pa. Kumbaga, kalalabas lang yata ng CD after 2 years or a year, or di ko matandaan. Pero book lang yung talagang, walang apps kasi di pa uso yung apps dun eh. Hindi pa, So, mano-mano pa lang nun eh. Mano-mano. So, talaga totally, babasahin ko yung ilang pages ba yun? Oo, ang dami. Pero, di ba? Pero ang ano lang naman, di ba? 36 passing grade ba? Tama ba? Out of 40. Pwede na eh. Oo. Kung di ako nagkakamali, tagal na kasi. Syempre ngayon, di ko alam. Ngayon ba ilan na? Ilan na ba ang passing grade? 30. Ito na pa rin, 40. 35. Tama, di ba? 35. Okay. Walang binago. Kumbaga, nagdagdag lang yung mga konting new sign, new ano ba? Tama ba? Tama. Okay. So, ilan naman yung no? Basta aral lang ng aral, basa lang. Then ngayon, mas madali kasi nga may apps na. Anywhere you go, dala-dala mo yung apps, madali yun. And then mayroon na parang pre-test na rin, kumbaga, sa mga online. So, mas madali, no? Kesa before na pagkukuha ka. So, yun yung mga advantage ng nung ngayon, nung unang panahon, di ba, medyo mas maano pa. Ngayon, madali na access mo lang sa cellphone mo. Goods ka na eh. Kahit saan ka magpunta. Let's say ngayon, mabilis na ngayon ang technology and doon na i-recommend nyo ba sa mga bago na gustong kumuha na ng theory, ng license, na after 1 month, pwede ka nang magpa-book ng test mo? Kasi sobrang dali na nga mag-aral ngayon. Or you have to take your time? Total. Kung sa theory lang, take your time muna kasi minsan kapag ka napupush, nape-pressure yung mga bata, no? Depende naman niya, magkaiba naman siya dun sa full kung pagkakukuha ka na ng driving test. Kasi kahit naman lang sabihin, mag-aral ka na, yung ibang tao talaga, maiinis pa eh. Na di na, next time na lang. Kung komportable na sila, pwede naman na silang kumuha ng test. Pero, syempre, ang isasuggest natin, mas maganda, mas maaga. Kasi, mas maaga silang makakuha. Mas bata pa, mas okay. Kasi malaki yung advantage. Malaki yung advantage kapag meron kang full license at marunong mag-drive. Oo. Tama. Tsaka, okay, that's good. Add ko lang din na sa sinabi ni RJ, talagang dibdiban talaga. Alam mo yung pakiramdam nung kumuha ko ng first time kong learners, araw ko ng araw, parang kang gumraduate ng college eh. Sabi ko, makuha ko yung cert na, sabi ko, ibang klase pala rito sa Ireland, kailangan pala ng gano'n. Sabi ko, kailangan talaga aral ng aral. Yeah. Maganda rin yung talagang may background ka sa driving kasi less na lang yung gagawin namin. Tama. Bakit i-correct lang namin yung mga mani nila. Kesa yung hindi pa marunong mag-drive mula sa beginner. Tapos yung iba after 12 lessons, gusto na mag-driving test. Sabi ko, teka ate, huwag muna. Kakaumpisa mo pa lang. Meron mga ganun. May mga ganun. Talaga nagmamadali talaga.
So, hindi mo namang i-discourage. Sasabihin mo lang na parang ano yan skills kasi yung driving. So, pagka hindi mo ipapractice, parang pagigitara o music, kung ano man yun, wala mangyayari. Kailangan talagang bumili ng sasakyan. Yun. Ang problema, may sasakyan ka nga, wala ka namang kasama. Yun ang mahirap. Ayun yung tatanong ko, isang tanong ko. Like, for you guys, di ba alam nyo yan, kapag learner, or tama ba? Pag learner ka, nakapasa ka nga, learner ka, do you still, like, dito ba yung mga guardian, nanguhuli pa rin ba sila ng mga pag wala kang professional sa tabi mo? Kasi parang hindi naman natutupad or hindi naman nangyayari yung ganun. Or may mga situation ba kayo na ganun na like mga kaibigan nyo or yung naturuan nyo na may ganun eksena, nahuli dahil walang kasama, professional? Ikaw, Tol? Madami nahuhuli talaga. Madami siya. Unfortunately, dami talaga. Marami pala. Merong talagang tinutuon na na sasakyan. Okay. Meron ako isang estudyante na halimbawa na lang, yung estudyante ko na Indian siya, no. Meron siyang full license, nag-reduce EDT siya. So, marunong na siya na mag-drive. Tapos, babae siya, Indian. Tapos, nagpunta siya sa town. Nung nagpunta siya sa town kasi pipick upin niya yung cake ng boyfriend niya kasi may birthday kasi yung boyfriend nung Sunday. Ngayon, pinick up niya yung cake nung Sabado kasi surprise daw yun. Ngayon, nag-parallel parking siya dun sa Parnell Street. Dun sa may gilid, sa may mga gilid-gilid, mga street parking. Ngayon, merong unmarked na garda sa likod. Nakikita siya na nagpa-park. Ngayon, may L plate yung sasakyan. Tapos siya lang mag-isa. Ngayon, kinatok siya ngayon. Sabi niya, I saw your L plate on the car. Can I see your license? Tapos ang ginawa niya, pinakita niya yung learners niya. Tapos pinakita niya rin yung international license niya or yung license niya sa India. Sabi niya, hindi. You're breaking the law. You're supposed to have somebody with you who has a full license. Tinaw yung sasakyan niya. Oh my God. Talaga? Nangyayari pala talaga? Oo. Tapos meron naman ako isang estudyante, si Henrique. Taga-Brazil naman siya. Merong stabbing na nangyari dito sa Tala. So, ang sitwasyon niya is nag-work siya ng gabi sa Amazon factory. So, ang start yata is 11 o'clock p.m. to 8 o'clock a.m. Tapos, ang daming checkpoint. So, 6 na beses siyang na-check ng garda na wala siyang account, ni learner siya, tapos meron din siyang full license sa Brazil. 6 na beses siyang pinagong. Basta sinabi lang sa kanya, maglagay ka lang ng L plate next time. Pinapili siya, anong gusto mo i-charge ko sa'yo? Wala kang L plate o wala kang kasama sa sasakyan. Ganon. Minsan, sa garda minsan. Pero, syempre, follow pa rin tayo ng rules na mas maganda meron kang kasama. Professional. Paano pag gano'n? Kasi may mga eksenang gano'n, di ba? Wala let's say, kung mag-isa lang, wala ka namang professional na kasama or kaibigan, parang, alam mo, ikaw lang dito. Paano yun? Kasi, parang yan yung iba sa tagal ng waiting time, napo-frustrate na yung mga learner na alam mo, wala silang practice. So sabi na, paano pa-practice ko yung mga lesson ko sa instructor ko kung hindi ko siya gagawin? So napo-frustrate. Alam din ng mga guardian na yung sa tagal ng waiting time, frustrated na yung mga estudyante na naghihintay kasi kasi yung anak ko 1 year ang hinintay niya bago makakuha ng driving test, sabi ko. So yung iba, nagpa-practice na. Nagsasarili, tinatanggal yung L plate. Ganun. So hindi mo na hawak yun. Pero ang sa amin, ang binibigay, sinasabi na namin na huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan kasi pag ginawa mo to, ito mangyayari. Pero siyempre, hindi na namin hawak yung own discretion na nila yun. Kung gusto nila, siyempre, gusto na rin nila mag-practice. Kasi pag wala silang practice, sayang yung lesson. Tapos may mga iba na mag-isa lang talaga sila, wala silang kasama sa bahay, wala silang makasama, walang mahila. So hindi mo rin masisi. Tama. Tsaka yung sa family din, di ba? Lalo na kapag ka may anak ka, mas handy talaga kapag ka may sasakyan. Tama. Especially sa weather natin, wala silang choice talaga. Kaya mag-take ng risk. Well, makes sense. Makes sense naman yung sinasabi nyo. Hindi nga lang talaga makokontrol. Well, basta kayo sinabi nyo na sa kanila, it's up to them na.
talaga. On Kung your own discretion take na the lang. consequence or, get somebody na, alam mo yon, kumuha. Kasi, tell mo, may natuto, may nahuhuli, may mga guardian naman na, sige, pagbibigyan kita ngayon, next time, Mababait. huwag mo gagawin yan. Di ba? Depende siguro na. Pero mas importante, kapag beginner kayo, as much as possible, get somebody who is professional din para mas maging safe. Kasi mahirap din eh. O, sabihin na natin, sige, puntahan mo. Minsan baka mami maaksidente ka, beginner ka pa lang, hindi mo alam, makabahan ka, may mga, alam mo yun, may aksidente, alam mo, hindi may mahit kang brake or hindi mo mahit yung brake, maaksidente ka, mas lalong doble problem yun pag ganun. Okay, that's good to Totoo know kasi, naman. tama ka. Kasi naging beginner din ako dati eh. Ako din. Wala magle-lesson sa akin. Alangan naman paano pa. Ako nagdadrive, bagis ako, paala sila, di ba? Pero, Nakasanayan pwede talaga. ngayon. Mahuli Wala kang choice eh. Tsaka iba dati, napakaluwag dati, parang Oo, 3 sobra. lessons nga lang yata dati, di ba? Oo, konti lang. Wala pang end plate yun dati. Ngayon, Kinukuha dami nga na lang din. daw. Na-apply nga lang yun. pala. Walang test. Oo. Tama na. Itatanong ko, ilang lesson ba this time? Pag sa EDT, kapag nag-training sila, ilang lesson binibigay dapat? Na i-complete. Sa yung mandatory 12 lessons. Pero pag meron kang lisensya na foreign license, pwede ka mag-apply ng reduce, magiging 6 na lang siya. Okay. Tapos, yung mga like international license to, boss? Hindi, yung learner's permit. Kasi international license, pag nagkaroon ka ng international license, tapos nagkaroon ka ng learner's permit, invalid na yung international license mo. Okay. Tapos yung international license, 12 months yun, on temporary visit. So pag nagkaroon ka ng GNIB rito, wala na. Hindi ka na temporary. May GNIB ka na di ba? Nakatira ka na dito. Working ka na. So yung license mo, hindi na, unless student permit ka, yung student visa. Hindi naman temporary unless magkaroon na sila talaga ng di ba? Iba naman yun. So yun. Pero iba ginagamit pa rin nila kahit meron na silang learner's permit, stampor na sila, mga ganon. So, working na sila, hindi na sila temporary. Nagdadrive pa rin sila. Pero sasabihan mo lang kung cautious mo lang. Ganun lang. Okay. Okay. Kasi medyo, medyo kasi controversial din kasi yung iba, kinagamit yung international license, hindi, pwede naman to gamitin dito. Tagal na ako nagdadrive. Pero yun nga, may mga rules nga na katulad yung sinabi nyo na GNIB, which is resident ka na rito, ibig sabihin, meron akong, dito ka na. may tinuruan ako nun, nire-renew lang yung international license niya. Pero sabi ko, paano may nire-renew? 1 year na naman validity. Tsaka, Irish passport ka na. Meron ka pang international, pambihira ka. Anong gagawin Baka ko dyan? natatakot mag-drive, mag-lesson. Anak ng pati. Paano ka magkakaroon international? Irish passport ka na. Meron naman estudyante nag-hire ng go-car. Tapos yung, kasi yung dapat yung tinitignan yung visa na pag-stay mo dito. So, na siya, more than 3 years na yata siya, more than 4 years na. Ang pinapakita niyang, yung stamp, yung kung kailan siya nag-renew. This year. Ganon ang sinasabi niya. Hindi niya sinasabi na, dumating ako 3 years ago. Ganon ang sinasabi niya sa go-car. Pinapayagan siya. Sabi ko, okay. Okay. Oo. Marami loophole tol, no? Dahil loophole Dami loophole Pero, siyempre, hindi mo mapigil Gusto nila mag-drive, gusto nila mag-practice. Kailangan nila matuto din, siyempre. Oo. Tama. Kasi skill siya Hindi mo talaga pwedeng i-restrict na gano'n. Pero, siyempre, may rules pa rin. Pero, hindi mo na masisisi, di ba? Tama. Oo. Kasi gusto talaga nila matuto. Masasayang lang yung nila, yung lesson na tinuro nyo at makakalimutan pa na yan pag hindi na. Ito yung common mistake ng mga beginner pag nag-lesson. Ano yung mga normally mistake nila? Kasi kami dalawa ni RJ, magkahiwalay kami. Automatic ako. Tapos siya naman sa manual siya. Sa lahat ng manual siya kanya. So yung automatic, para ka lang nag-bump car. Nag-go-kart ka lang, gas and pedal lang. So yung sa akin, mas less ang mistake. Pero yung sa kanya, mas marami kasi mas komplikado yun Mas marami. Kasi pag bumasa ka ng manual, pwede ka mag-drive ng manual at saka automatic. Tapos pag matic ka lang pumasa, hindi ka pwedeng mag-drive na ng manual. Ulitin mo na naman. So yung common mistake, karamihan observation, tol, Sobra. Sobra. Hindi sila tumitingin talaga. Number one problem yan,
Observation. Observation. Hindi Oo. hindi maigalaw yung leeg para makatingin lang. Oo, Yung iba talaga talaga matol. ini-exage eh. Oo. Yung minsan mata lang Talagang ginagamit ini-exage eh. eh. Sabi Oo, wala yung isa, yung mata lang. minsan gamitin yung ulo mo. Number one Tapa. yan, number one problem. Doon ang unang baksak talaga, no? Observation. Number one yun eh. Yeah. Number one yun. Tsaka ano pa ba, tol? Second, para sa akin sa practice. Oo, tama. Sa practice, hindi ibig sabihin kasi minsan ng 12 lesson na mandatory lang siya, pero hindi ibig sabihin tama na yung 12 lessons mo. Kasi kahit meron kang sasakyan at saka meron kang sponsor na may sasama sa'yo, iba yung habits ng sponsor mo eh. Alam mo Tama, yun, oo. hindi siya pang RSA, hindi siya pang RSA na turo. Alam mo yun, nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang habits. Sige, tumingin ka lang dyan sa mirror mo. Anong mirror? Titignan natin. Yung mga ganon. So, yung iba, kahit na hindi naman natin siya nilalahat. Yung iba, kahit na sabihin mo na kailangan mo pa ng extra lessons, parang hindi sila naniniwala. Oo. Alam mo yun, kahit Kumpiyansa na ba na sila, ganun? kumpiyansa na kahit alam namin or kahit alam ko na kahit na sino instructor na kailangan niya pa. So, every single time na sinasabi ko sa mga pupils ko, sa mga estudyante ko, sige, kung sa tingin mo okay ka na, bago ka mag-test, pumunta ka muna sa akin 2 weeks bago ka makapag-test. Bakit 2 weeks? Sabi ko, para meron ka pang isang linggo na mag-adjust. Alam mo yun? So, ang ginagawa ko, nagpapa-pre-test ako ng 1 hour. Actually, 2 hours talaga dapat minimum. Kung sino man yung le-lesson, talaga minimum 2 hours. Hindi kinakaya ng 1 hour minsan. Hindi talaga. Kaya dapat 2 hours. Ngayon, ang ginagawa ko nung pag natapos yung 12 lessons, pag malapit na yung test, 1 hour pre-test, tapos 1 hour mock test. So, yung pre-test, sige, titingnan ko yung drive niya. Kulang ka ng observation, yung sa positioning mo. Try mo i-adjust na yun within that 1 hour. Tapos the following 1 hour, sa buong test route yun, So the following hour, magma-mock test ka naman. Ibig sabihin naman nun, yung sinasabi kong mock test, yung hindi na ako magsasalita. Kunwari ako na yung magte-test sa kanya. Ganon. Okay, gets. Ngayon, kapag ka nakapasa siya doon, kasi kailangan ko isulat yun eh. Susulat namin yun. Sulat namin yun kung ano yung mga mali niya. Ngayon, minsan, yung iba, hindi naniniwala. Hindi naniniwala, nagdi-disregard. Tapos, kapag ka bumagsak sila, edi, alam mo yun, parang iba yung feeling dating sa amin na, sinabihan ka namin, magpa-lesson ka, hindi ka nakapasa sa amin. Diba? Kasi yung standard namin eh. Yeah. Tsaka yung iba kasi, di naman sa minsan kasi parang pakiramdam ko, yung parang ginagatasan namin siya, pero hindi naman talaga, binibigay lang namin talaga, nakulang ka pa. So, hindi sa after namin yung pera mo, pero kasi sayang yung hihintay mo, pero ikaw pa rin magdi-decide yan. I-layout talaga namin, black and white, ito pa yung kulang mo, nasa sayo na yan. Kung gusto mo pa lesson, di okay. Kung gusto mo ayaw, di okay lang din. Kami naman yung di ba kasi ang dapat kami, dalawa magbe-benefit dyan, yung estudyante, tsaka kami. Hindi lang puro kami lang kami. Di ba? Kasi meron naman yung puro kami, kabig ka lang ng kabig, wala naman yung kabig. Nakakalungkot din. Pero kasi minsan, yung iba din nakikinig talaga. Hindi ko naman nilalahad. Talaga. Yung lalo na yung mga matatagal ng driver, mali yan. Tuturuan pa nga kami. Di ba? May ganun. Sabi mo, pahanda ka Ay, sila pumunta sa inyo, ibig sabihin. Ganun naman pala eh. Oo, may ganun. Pero madalang lang yun. Minsan may lumalabas na ganun. So, hinahayaan ko. Sige, di mag-driving test ka. Yes. Para makita mo kung paano. Kumbaga you take it as a professional nyo na, sige, it's up to you. Basta kami, nagawa namin yung tama. Tama, oo. Yun na yun. Hanggang doon lang yung kaya namin kasi kahit na anong gawin namin, kung talagang hindi mo gagawin yung ginagawa namin, so sasabit ka talaga. Pero nandun naman, meron naman ipuwersa sila. Basta kung ano lang yung kaya namin, yun lang ibibigay namin sa kanila, di ba? At saka nakabase kami sa strictong tester. Kung ano yung kahit mga maliliit na na po pwedeng potential siyang maging issue sa driving nila. Kailangan namin isabihin yun para just in case maulit-ulit yan sa test mo, alam mo na kung anong gagawin mo.
Diba? Oo, kaya nga, hindi naman sa nangagatas kayo kasi you're there to help. You're not there Tama. to get money. Like, okay, you're getting the money, pero at the same time, you're giving them valuable information. Yun yung ginagawa nyo eh. Na mapabuti yung gagawin nila before sila pumunta dun sa next step nila. Which is, nasa kanila na talaga yun. Hindi nyo, wala na kayong control do, wala na kayong hawak do, basta you did your best. Pero kung may pagkakamali, sana lang, wag sila bumalik sa inyo, kasalanan nyo, di tinuro nyo sa, di naman namin sinabing ganun eh. Walang ganun, dapat, di ba? Basta, makinig dapat talaga. Maski ako yung nagda-drive, nung nasa instructor din ako. Kapag hindi, may konti akong kaalaman nung nasa Pinas ako, pero hindi ko na madinala rito yun, kasi bad habit eh. Yung driving Totoo. na yun eh, sa Pinas eh. Sobra. So for me, nandito na ako sa Ireland, different way na to. Kumbaga, dito na ako matututo ng proper way. Diba? Pero yun nga, yung iba, sige, matatagal na, sabi nyo nga. Ay, syempre, kaya, sige, bahala kayo, kaya nyo naman pala eh. Diba? It's up to you. Pag bumaksa kayo, huwag kayong babalik sa amin. Basta kami, ginawa namin yung tama. Okay, next question natin sa mga beginner pa rin. Paano ba mawawala yung nervous nila? Kapag, let's say, kayo, nandyan, drive instructor. Paano Si Ray ang paano sila papakalmahin? Wala kayong gamot doon. Ang ginagawa ko, para kumalma sila, nagmamariwana muna kami. Hindi, joke lang. Naglaki na to. Alam mo, sa totoo lang, ang sinasabi ko lang kasi, kahit sino may kaba eh. Kasi kami dalawa ni Jorel, ni RJ, every 2 years, bago kami mag-renew ng lisensya, tine-check test kami. May exam kami ulit. So pag bumagsak ka doon, nakaalala yung lisensya namin na hindi na kami pwedeng pumirma ng logbook. So sabi ko, ina-example ko yung sarili ko na lahat naman tayo may kaba. Pero kung alam mo yung sinasabi mo o ginagawa mo, kakabahan ka, pero yung subconscious mo o yung muscle memory mo, dinaguide ka niya kung saan ka pupunta eh. Para nag-interview ka, kahit anong tanong sa interview mo, may kaba, pero pag tinanong ka anong gawin mo rito, ang gagawin mo dyan, alam mo kasi ginagawa mo siya eh. So subconsciously, alam mo yung ginagawa mo, may kaba lang. Yun lang mahirap tanggalin yung kaba talaga eh. So, minsan, sabi ko, ang technique, ako kasi, pag tine-check test ako, nag-chewing gum ako. Okay. Ang patanggal ng kaba. Nag-chewing gum ako habang kinakausap ko yung examiner. Kasi yung examiner, tuturuan namin eh. Magpe-pretend sila na estudyante. Pero, magmamali lang sila. Kung tama ba yung ginagawa na, kung up to standard pa ba ng RSA o hindi na. So ako nag-chewing gum para matanggal yung kaba ko. So sinasabi ko, baka pwedeng makatulong din sa'yo. No? Kaya, total, ginagawa ko na, nanonood ako, hindi ko iniisip na test yun, na hindi lang yun ang katapusan ng mundo. Alam mo yun, minsan kasi may nagbabagsak, umiyak sila kasi, alam mo yun, gusto nila talagang makuha. Pero kailangan mo lang talagang i-relax. Eh. Mahirap talaga. Ewan ko anong gamot dyan. Ako ang technique ko pagka nag-check test tayo, nagpapamasayo kay Mrs. Yun. May happy ending. O happy thoughts lang yan. Happy thoughts. Hindi, Hindi ko alam. Piso sa ilalim ng medyas. So, matagal na. Ay, di sa loob pala ng medyas. Ayan, Okay, piso sa pamahiin ilalim ng ito. medyas. Oo, pamahiin. Pero nag-work daw kasi marami akong nag-work daw. Piso At saka sa loob ng medyas. Okay. At saka pantanggal ng kaba. Ano ba? Pantanggal ng kaba. Yun lang, piso. Relax lang sila. Relax. Mahirap maging relax eh. Oo. Ako pa nga yung kinakabahan minsan kapag nagka-car hire sila. Oo, parang nag-iintay ka sa sa emergency room. Sa emergency room na lalabas na yung bata. Ano ba? Babae ba? Lalaki yung anak mo? Parang ganun. May kinakabahan. Iba. Hindi naman natin masisisi yung mga yung mga kasi kanya-kanyang tao, kanya-kanyang level, way. Kahit anong sabihin mong pakalma, kung ganun talaga sila talagang ninenervous talaga, wala tayong magagawa. Pero for you guys, parang kanina lang yung sinabi ko sa inyo, before kami nag-start ng podcast, okay ka ba? Sinasabihan ko na sila na okay yung kabahan kasi it's just like a podcast. It's not an interview or it's usapang barkada lang. Para medyo
katulad niya, ano yan, di na nga nila naisip na ano to eh. Kalmado, podcast. di ba? Oo. Yeah. Usapang zoom na nga lang daw kami. So, ganun Oo. yung way ko. Ay, Pero pamasahe medyo na. Kaya... Oo. Oo. Yung mga ganyan, matayo sa'yo na, di ba? Magpamasahe sila, no? Magpamasahe sila sa asawa nila before, no? Before. Yun, okay. tama yun. Tama. Baka Oo. pumalma, baka makatulaw, di ba? Then yung piso, sabi nga, di ba? Kahit Pamahiin, ano. baka Tapos meron silang ginagamit ng mga drops ay, drops sa bibig. sa mata. Parang sa bibig. sa bibig eh. Parang ano bang drops yun? Parang nakalimutan ko Parang yung drops. addict na Parang may halo siyang marijuana ng konti. Parang ganun. Ewan ko, nabibili siya sa sa relax siya na drops. Okay. Nabibili mo siya sa Boots o kung saan yung chemist sa pharmacy. May nabibili yung Legal to, nakasulat legal. relax. Legal siya. O legal siya pang pa-relax daw. Sabi ko. Okay. Ayun. So, Hindi ko narinig yun. Pero, meron nabibili pero, ka na. May nabibili. pero ang pinaka-main talaga na, na gamot dun, kailangan ka makapasa muna. Makapasa muna dun sa instructor mo. Dun sa standard ng instructor. Pagka kinabahan ka, at titingnan mo yun kasi sisend namin sa kanila yung resulta eh. Wala kang masyadong mali. Wala kang dangerous doon. Pagka tiningnan nila yun yun. Sabihin mo wala ka namang ginagawa. Pasado ka na doon sa sa standard ng instructor. Sa kanila. Sa inyo yun. Ganun pala yun. Sinasend nyo pala sa kanila yung record nung client nyo, gano'n? Pagka gusto nila magpa-mock test, gano'n. Okay. Na-work na yun, proven na yun sa proven na yun. Okay. Yun pala. So mga guys, sa mga bago dyan or before kayo mag-exam, yun pala eh. So sa instructor pa lang, kailangan i-make sure nyo na kung ano na kami, kumpiyansa na at alam nyo na yung sinasabi nila sa inyo para pagdating sa exam, medyo maganda na yung resulta. Prepared na sila. Prepared na. Yun pala yun. Hindi ko lang nalaman yun. Pag hindi sila nakapasa, yun, dun papasok ang kaba. Kasi nandun at the back of their head na, mali, hindi pala ako nakapag-observe ng tama. Okay. Yun pala yan. Mga boss, siyempre, sa kalsada tayo, medyo maraming dito sa Arlo, maraming gustong paggawa, di ba? Pag papa-exam ka, may roundabout, may 3-point turn, ewan ko, ginagamit pa ba yung 3-point turn? Kung ano-ano pa, di ba? May reverse, whatever. Pag roundabout, marami nagkakamali rito sa roundabout. Plano sa di ba sa Ireland? Ano ba ang patakaran sa roundabout? Pag sa inyo, let's say, may 3 exit diyan. Sa roundabout na tayo. Anong sinasabi, let's say? Anong gagawin? Ikaw, Tol, barata mo. Kaya mo yan. Ako. Actually, yung roundabout, madali lang roundabout eh. Ang pinakamahirap natin, T-junction. T-junction. Oo. Kasi sa roundabout, titingilan ka lang sa kanan. Sa T-junction, dalawa titignan mo. Pero pag sa roundabout, boss, di ba, minsan may dalawa. Bago mag-roundabout, may dalawang lane. So, saan ba dapat sila pupunta? Let's say, first exit and second exit. Let's say, 3 exit yun ha. First exit and second exit. Saan ba dapat sila papeso sa lane before dun sa roundabout? Meron tayong tinatawag na 12 o'clock rule regarding sa roundabout natin. So, yung 12 o'clock rule, absolute natin yun regarding sa positioning. So, before 12 o'clock exit, ng roundabout, lagi kang puposisyon sa kaliwa, which is a left lane. Kapag ang exit mo is after 12 o'clock exit, lagi ka dun sa right. Sa right side. Sa right side. Pero syempre, nakadepende. Pero syempre, nakadepende yun sa sa sitwasyon. Kasi minsan meron kang road marking sa ilalim sa kalsada. So, yun naman yung nag-overrule nung original rules ng ground. Original plan. Yun pala. Hindi kasi kasi marami nagtatanong kasi may mga hindi lang naman nagtatanong, may mga nakikita kong mga sasakyan kasi yan eh. Like pupunta sila sa third exit which is nasa kaliwa sila. Which is 'di ba? Para 'di ba dapat nasa second exit, second lane sa right lane na kayo, 'di ba? Parang ganoon ba? Para pupunta na third exit. So, ano ba 'yun? Marami nako-confuse sa roundabout. Maraming hindi lalo pag beginner. Pag nasa driving na sila, pag beginner ka, okay, pag passenger ka, wala silang problema. Pero pag beginner ka, na ikaw na nasa hawakan mo ni manibela, medyo nalilito na talaga. Doon na nagsistart yung kaba at
kalituhan. So hindi nila alam kung saan. Pero this time, napaliwanag ni Boss RJ na yun nga, second exit o 12 o'clock na tinatawag. So sa kaliwa dapat. Tama yun. How about yung T-junction, boss? Pag T-junction, anong process? Ayan, si ano naman, si Sir, si Nagpatay Ray tayo naman, dyan. si Ray naman, ikaw naman. Observation to Mas mahirap yun eh. Isa akin madali. Mas mahirap din sa'yo. Yung, balikan ko ulit yung roundabout ha. Okay. Okay, minsan kasi, pag sinabi kong take the second exit, 12 o'clock. So, alam mo diretso yun, di ba? Orasan siya eh, 6, 9, 12, 3, di ba? Yes. Minsan nalilito sila kasi bakit daw siya hindi magsisignal ng pakaliwa? Paikot yun. Sabi ko sa kanya, diretso ka yan. Mga ganun, di ba? Umiiwas kang ganun, di ba? Sa roundabout, di ba? Sumisigil siya ng left, tapos sumisigil pa siya ng right, tapos sumisigil pa siya ng left. Sabi ko, teka, Yes. ang dami mong signal. Sabi ko, yung nasa likod mo, hilong-hilo na. So sabi ko, ganito, tanggalin mo yung roundabout. Tama, Bumutak yung roundabout sa isip mo. Cross lang siya na junction na nagkaroon na ng bilog. Bilog. So pag tinanggal mo yun, pag sinabi ng examiner mo, take the third exit, 12. Asan ba yung 12? Diretso, di ba? So, pag nilagay mo yung gitna, siyempre, iwasan mo yun, di ba? Kasi yung ikot mo, pakaliwa, pag ganun di ba? So, doon sila nalilito. Nagsisila sila ng left, sisila sila ng right, sisila naman ng left. So, sabi ko ganun, tanggalin mo lang yun. Sabi ko, tanggalin mo lang yung gitna, nagkaroon lang ng bilog na iiwasan mo, siyempre, pakaliwa. So, hindi mo kailangan mag-signal dahil ang intention mo is to go straight. Diba? Kahit ilang pa exit mo sa kaliwa, straight pa rin yun. Unless nagkaroon ng road markings. So, mga ganun sinasabi ko. So, minsan, pinaulit-ulit hanggang sa nag-guess na nila. Okay naman. So, happy na sila. Kaya, pagdating naman sa T-junction, medyo may tinatawag silang dalawang junction. Isang close at saka isang open. Yung close, hindi mo makita both sides. So, regardless na merong stop sign o yield sign o walang sign, pagka-close, stop ka muna. Kasi hindi mo alam kung sino nasa kabilang side eh. Diba? Tapos magki-creep and peep ka yung, hindi yung ilalabas mo agad yung kotse mo. Tapos nakakatitingin, di ba? Tapos ipoposition mo. Marami din nahihirapan doon kasi syempre yung mga bigilan, sumusobra. Tsaka yung curve kasi dapat iahag mo eh. No, Tol? Tama ba? Tama, oo. At saka nape-pressure sila sa loob. Nang tingin agad sa right. Sa right at saka sa left. Titingin sila agad dun sa sa pinakatuktok. At huwag ka muna tumingin dyan. Major road yun. Dito ka muna sa minor. Intindihin mo muna yung positioning mo bago ka tumingin dyan sa right. Oo, yung leeg, lumahaba yung leeg. Gumagano na agad. Wala ka pa nakikita. Tumitingin ka na agad. Position ka muna. So, huwag muna. Kailangan muna iunahin yung minor position before sa major road na. Okay. Position So, muna medyo mahirap lang talaga, no? Komplikado rin, no? Komplikado. Tsaka yung lalo yung isa sa curve tool, di ba? No, mahirap yung sa curve. Minsan tumatama sila eh. Sa curve. Sa curve, tumatama sila May minsan. may mga reference point naman na gumagana. Kaya nandun din yung quality minsan talaga yung tool. Kasi minsan talagang igagayad mo, papakita mo talaga sa kanila. Papalabas mo sa kanila. Kasi minsan kapag kinabig na nila ng kaliwa dun sa may corner, tapos pagtingin nila, ikakabig na naman dun sa kanan. Sabi ko, pakurba lang yan dun sa dulo. Pwede mo na yung diretso eh. walang butas dyan. Oo. Pero pumasok ka sa let's say, pumasok ka na dun sa major road. You have to maintain the speed. Kung ano yung speed na or mabagal na speed, or medyo bilisan na konti yung speed. Follow the speed limit tayo. Kasi pumasok ka, di ba? Follow the speed. Follow Kasi pa rin, di ba pa? Yung iba kasi, nasa major road ako, minsan nakikita ko yun. Because may papasok bigla. Ang layo ko, tapos nakikita ko pumasok sa major road. Ang bagal. Ang bilis na ng mga sasakyan, di ba? Parang, ako pa talaga yung, kailangan ko mag-minor. Siyempre, nakikita ko may sasakyan. Pero the way na yung speed natin, minsan mabilis din tayo, hindi natin may iwasan na bigla na lang may mga engot-engot din na driver na papasok talaga, bagal pa pag pumasok. Hindi nila mini-maintain yung tamang speed. Yan ang main na dangerous observation sa pagdating sa test. Yung bigla-bigla na lang pumapasok sa T-junction. Bakit ba ganun? Pag may test, kinakabahan ba? Sila gusto nila
Diretso ko na. Di ba pressure nga? Nape-pressure sila sa Kasi team ano eh, Oh my God. nape-pressure sila kasi pwede kang markahan ng progress pag hindi ka kung masyado kang mabagal, tsaka pa nagdadalawang isip ka. So sabi ko lang sa kanila, pag nakita mong clear na, pick up ka na start ka na mag-pick up ng speed mo. Ang iba kasi, tingin pa ng tingin, clear na. Sabi ko, ninintay na rin dito, Pasko. Sabi ko, kanina ka pa nandito, wala naman sasakyan sa kanan mo. Picture nga naman. Doon na safe ko naman. Oo, sabi ko gano'n. Dahan-dahan, pag nakita mo doon, tingnan mo, clear mo na, okay na. So, tirahin mo na. Parang gano'n. Parang tatawid ka, di ba? Pag nakita mong clear na, tawid mo na. Kasi pag hindi, magkukos ka ng delay sa likod mo. Tapos pag tinurn left mo, tinurn right mo, tapos sobrang bagal ka, baka tamaan ka ng mga sasakyan doon. Na hindi mo makikita. Pupusinahan ka na. So may mga frustrated na mga yun, mga nagagalit, hindi sanay sa mga learner. Kaya yun. Nalalo sila nagpapanik pag binubusinahan sila minsan. So tapos number 1 yun. sinututukan Pag ganun, ka. di ba? Oo. Pag may mga ganyan learner, dapat pagbigyan yung pasensya. Nasa limot Dapat di ba? sana, kasi yung iba hindi pinagbibigyan, tapos binubusina pa minsan. Pero sabi ko lang, pag nagpapanik sila, hayaan mo lang sila. Naging learner din naman yung mga yan. Focus ko lang sa ginagawa at saka natin. sa para sa akin, sa experience ko na regarding sa pagdadrive. Hindi naman sa ayoko naman mag-discriminate, pero kung makikita mo yung attitude ng pagdadrive natin dito regarding sa south side ng Dublin at saka sa city, mas maiinit ang ulo nila dun sa north side pagka nagdadrive. Totoo. Di ba? Pero dito sa south side, dito sa south side, ang chill lang, di ba? Kaya siguro isa rin ang highest passing rate natin talaga dito is Danlery. Kasi sa Danlery, chill lang yung mga driver minsan. Unless talagang meron kang doon ba sila dapat mag-exam? Ano yan? Ano natin yan? Lagi natin nire-recommend sa Danlery talaga. Danlery? Kasi makikita mo yan dun sa sa passing rate statistics sa RSA. Mapapag-compare mo kung ano yung pass rates ng iba't ibang test center. Highest rate natin talaga is Danlery. Ay, hindi. Sa NACE pala ang pumangalawa. Mas mataas ang NACE. Oo. Wala masyadong dito. Wala masyadong dito, di ba? Tsaka yung Danlery kasi, ang roundabout dyan, dalawa lang ang dadaan. Minsan hindi pa eh. Tsaka napakaliit lang yung test route nila compare sa north side. Ang lalaki. Dito naman sa NACE, maraming roundabout. Tsaka pero alam mo kung saan ka pupwesto kasi may mapa eh. Sa ibang mga roundabout, walang mapa bago yung roundabout. Bahala ka sa buhay pag bago pa lang. Dito, i-guide ka ng mapa ng roundabout. Alam mo na dito pala exit ko bago mo marating si roundabout. Kaya, para sa akin, okay dito. Tinalo pa nga ng test ng percentage ng highest passing rate ang NACE kesa sa Tala. Kasi ang Tala, 47.2. Ang NACE is 52 something percent. Sa Danlery, 55. Oo, the best ang 55% ang Danlery, mataas talaga eh. Diba? So, kaya recommendation talaga sa Danlery. Yun guys, narinig nyo Kung kayo pupunta para sa amin para sa amin dalawa. Siyempre, pero makikita naman yun di ba? Makikita naman nila yung Google pwede lang i-search. Para mas maging sila, kumpiyansa ba na ito mas para ayon sa north side, ito kayo sa sa mga binigay naming lugar. At least di ba, baka may high chance na makapas talaga kayo ng mabilis. About naman yun sa sa hill start. Isang problem yan. Hill start pag sa traffic. Paano ba ang safety procedure pag sa hill start? Sa akin wala kasi matik ako. Wala. Sa nag-manual ka. Nag-manual ka. May manual ka dati. Pero sa akin madali lang. Kakbo lang yun. Ganun agad yun eh. Sa'yo ko nakuha yung Sa'yo ko nakuha yung technique na yun eh. Ikaw nagbigay sa akin yun. Magpapaliwanag niya kasi ako matik na. Wala na akong manual. Tapos na ako dyan. Ayoko na mag-manual. Mas madali. Paano yung hill start, RJ? Sa yan? Sa technique ng biting point. Yan. Nasa biting point yan. Ano ang biting point? Ayan. Ikaw naman. Tumiran yan. Biting point daw. Biting matik ako. So yung biting point kasi yung kumaagat na siya. Pag inangat mo yung
Pag naka-handbrake ka ron tapos Yun yung point angat kung mo ng saan konti yung lumadar yung clutch. sasakyan. Yun. Mm. Yun yung bite Oo. So, yun. So, pag naramdaman mo naman yung bite o yung kagat, baba mo na yung handbrake. Kung meron kang heel assist, mas maganda, no, tol? Tama. So, Tsaka may tagal na ako level by nagmamatic. level. May level. Ikaw na, kasi level matik yun. ako. Ano binibigay Explain sa'yo? yan. Ikaw yung mentor eh. May level by level yung biting point. Meron kang level 1, level 2 at saka level 3. So hanapin mo yung level 3 nung biting point, yung pinaka-peak nung biting point. Tapos kapag ka nakuha mo na yun, steady mo lang yung paa mo doon. Tapos yun na yun. Aangat na yung sasakyan. Yun. Konting gas na lang yun, di ba? Konting gas na lang siya. Pitik-pitik ka lang yun. Timpla lang. Titimply mo lang. Pag medyo maalat, lagyan mo ng konting asukal, parang gano'n. Diba? Adobo na yun. Oo nga, medyo mahirap pala yung dapat lahat ng talong dito kay RJ kasi manual eh. Manual. Ang automatic, wala ka pa. Wala. Gas ka lang ng gas. Pero ang disadvantage kasi pag manual, pwede kang mag-drive kahit ano. Kumbaga, pangyari, pumunta ka na ibang bansa, manual ang nakita mo, pwede ka, A side B, pwede ka. Sa Matic, hindi. Pwede ka, pag bumasa ka ng Matic, hindi ka na pwede mag-manual, unless mag-driving theory test ka na naman, tapos magda-driving test ka na naman. May ganun, may kumuha sa amin ganyan eh. Nag-Matic siya, tapos nag-manual kay RJ. So, doble-doble pa. So, yun naman ang kinagandahan. At saka menos ang manual. Napakamura kumuha na magrenta ng sasakyan sa manual. Bagay, oo. Yun din advantage din yun. Yung pag-rent, tama. So, marami kasi manual din, marami pa rin manual sa Ireland talaga. About yung mga boss, vehicle, pre-drive, bago ka mag-drive, vehicle check. Pag pupunta na. Kasi po ba sa yun, sa exam, sa exam, like, kailangan tignan mo na yung mga ilaw, ano ba yung, kasi may tuturo, ano yung ilaw, ano yung engine, tuturo ano yung brake. Kasama pa ba yun? Kasama pa rin siya. Yun yung tinatawag nila na yung check nila yung oil mo, paano ma-check ng oil. Saan mo, ganon. Yung mga ilaw nila, pati gulong, kailangan yung gulong mo maganda. Hindi pwedeng mayroong gas-gas na o yung may hiwa. Bagsak agad sa test nun eh. Pag may hiwa ka. Oo. So, yun, pag nakita nilang gano'n, hindi na pwede yan. Tapos pag putput na, hindi na rin pwede yun. So, tapos may mga gano'n mga ilaw kasi syempre, kailangan talaga yung signal mo, gumagana, tsaka yung brake lights mo. Pero yung headlights mo, hindi namang kasi umaga naman ang driving test nyo eh. Pero mas maganda kung lahat ng ilaw mo gumagana. Yun ang tine-check nila. Pero ang tine-check na nilang mainly, signal left and right, at saka brake lights mo lang. Yun lang. Tsaka yung cockpit drill, tsaka yung sa engine mo, alam mo paano mag-check ng oil, mga ganun. Kasi kailangan naman talaga, di ba? Basic na basic yun. Oo. Sa driving. Yun yung gagawin mo. Kahit wala naman sa exam, ginagawa mo dapat yung before ka magpaandar ng sasakyan. Oo, dapat talaga ganun. Yung iba hindi nag-check. Wala nang oil. Yung dati kong partner, wala nang oil. Pag ganun ko, wala nang oil. Tutuyo na to. Hindi na drive mo pa. Paano mandar yun? Sabi ko, mandar yan. May konting ganun na lang. Konti na lang. Pero kailangan talaga check. Lalo pa maglo-long drive ka. Kahit sino naman, kahit di ka naman tractor, kahit normal talaga, kailangan mo talagang i-check eh. I-check, di ba? Para sigurado. Tama. Common reason, pag to fail here sa Ireland, yung mga Irish driving test, common reason bakit ka na-fail? Si RJ, tol. Banata mo. Bakit kay RJ? Si Metro ayaw. Ako na naman. Siyempre, siya hindi, no? Common fail, lack of practice talaga sa test route. At saka, yun nga yung sinabi ni Ray kanina sa observation. Yun talaga pinakamatindi natin sa observation. At saka yung practice regarding sa test route. Yes. Kasi makukuha mo lang naman yung totoong test route talaga sa instructor eh. Meron kang makukuha mga test route sa online, pero yung luma na yun eh. Meron ng mga bago.
Kasi ang nangyayari dyan is naglilipat yung mga instructors. Hindi siya nag-i-stay lang sa isang test center. So kapag Ganun. pumunta sila So pag pumunta sila dito, hahanap sila ng iba't ibang test route. Bago sila lumipat ulit, sasabihin nila dun sa uupo ulit dun sa sa test center. Na mga testers. Ganun. Kaya yung sa test route talaga ang practice ka talaga sa test route at saka sa mock test. Kailangan mo makapasa sa mock test. Pagka naging standard ka pag sinabi ng instructor mo okay ka na, sige, huwag ka na magpakita, doon ka na pagpapasa ka na, kita na lang tayo sa test date mo. Yeah. Goods na yun, di ba? Saka yung minsan kasi, i-add ko lang, pinsan kasi hindi nila ginagalaw talaga yung ulo. Minsan mata lang. Di ba, Tol? So, pag tumingin ka ng mata mo, hindi mapapansin yun. So, akala nila, hindi ka tumingin. Kaya sabi ko, i-point mo yung direction ng ilong mo kung nasa yung mga mirrors natin. Kung nasa literal, gumanon ka talaga. Di ba? Kasi pag hindi napansin yun, hindi makikita. Kaya, yung sombrero, nakakatulong yan kay Tol. Yung dulo yan eh. Di ba? Ito. Yun. Gumagalaw siya eh. Oo, gumagalaw siya. Yung may sombrero ka. Kaya may mga ponytail. Kasi pag tumingin yung mga babae, yung buhok dito, sumusunod eh. Okay. Di ba? Okay. Unless magkaroon ka ng doon, yung, alam mo yun, para mapansin talaga nila. Kasi hindi napapansin. Unless magtibak ka doon. So, distracted yung examiner mo, di ba? Ikaw lang ang titignan. Pasado ka na. Huwag ka na mag-drive. Pasado ka na. Pasado ka na. yung instructor na, yung examiner na hindi Examiner titignan ka na, di ba? Oh. May ganon eh, di ba? Saan na lang? Saan na tayo? Dinistract mo na yung examiner mo, di ba? Huwag ka na mag-lesson. Pasado ka na. Pasado ka na, di ba? So, Pag lalaki. Ayun lang. Yun lang. Pag sa di ba? Nakatibak, patay. Nakatibak ka, di ba? So, yun Fail ka kagad. Fail ka kagad. Kaya kailangan talagang main talaga yung usap. Tsaka yung minsan kaba, kalabo mo yung kaba. Minsan, yung tama, pag kinabahan ka, nagiging mali eh. Yung decision making mo, no, Tol? At saka kahit na minsan okay na yung estudyante mo, kahit kami, alam namin papasa siya yung estudyante. Pero pagka tinamaan ka ng kaba, nag-iiba yung driving nila eh. Kasi lagi namin yan tinitignan. Kunwari, pag nag-car hire sila, no? Tapos lalabas sila ng test center. Pagka dumaandar na yan, titingnan pa namin yan dun sa pinakadulo. Hanggang sa mawala na sila. Hanggang sa makaano na sila. Tapos yung iba nawawala sa positioning. Minsan namamatayan. Pagka mag-i-stop. Number one. Iba yung kaba. Ayan. So, iwasan natin yung kaba na yan. Hanggat maaari sana kaba. Tanggalin pero hindi natin maiwasan yan. talagang kakabahan ka. Hindi pwedeng hindi kasi kami rin kinakabahan kami lalo pag tinetest kami na every 2 years. Kasi lisensya namin nakasalalay doon eh. Pag sumabit kami, wala kami trabaho. Magiging na kami nun. Fake na, di ba, Tol? Fake instructor na kami nun. Pwede na. Hindi, ibang job to Ibang job na. Kaya fake driving instructor. Hindi yun. Iba yun. Fake taxi. Parang ganon, di ba? Wala na kami lisensya. At saka reputasyon natin naka at stake, di ba? Kasi tayo yung dadala ng Pilipino regarding sa watawat natin to, guys. Pag ito bubagsak kayo, watawat natin to. Diba? Break a leg, di ba? Kaya lahat tayo, todo bigay tayo lagi pagka so, tama yung ginagawa nyo. Walang problema dyan. Ano naman, tag dito. Kasi, kung ako, let's say ako, gusto ko magkaroon ng pre-test at back-test sa inyo. Ano ba yung mga lesson na matututunan ko sa inyo? Like reverse, saan nyo ko dadali? Gagawin nyo ko ba yung reverse? Gagawin ko ba yung, yung junction, runabout? Ano bang mga bagay-bagay na ituturo nyo kung ako pag-i-enroll sa inyo? Actually, wala. Hindi ko alam. Joke lang. Wala akong tuturo. Basta pag-drive ka lang. Drive ka lang. Hindi, naman tayo, by the book naman tayo. So, every single time tayo nagtuturo, lagi kang naka-by the book. So, top to bottom yun. So, ino-open natin yan lahat. At may iba talagang pinipicturean pa. At kailangan ma-explain lahat yun sa libro yun.
Mm. nandun na yung part ng lesson niya. Kung sa manual man, yung regarding sa pag-press ng gas kapag ka ikaw ay maghahanap ng biting point, tsaka sa mga secondary, yung mga tricks natin kapag mga reference point natin kapag magkakaliwa tayo at saka magkakanan, ganyan. Maraming mga reference point na nakakatulong. At saka makikita mo yung difference ng drive mo pag nagfa-follow ka ng reference point. Tsaka talaga syempre, nakatulong yung mock test, tol. Kasi doon mo ma-assess pag hindi pa namin nakilala yung tao. Ay, bagong kita lang namin, bagong meet. Yung mock test talaga nakakatulong kasi ma-assess mo agad kung ano yung mga kulang niya. At ano pa yung dapat mong gawin para sa kanya. Ang problema, minsan, magma-mock test ngayon, bukas na yung test. Kinabukasan na yung test. Paano ka pa makakapag-adjust, diba? Wala na talaga. Alam mo yung wala na. So, magma-mock test on the day of the test. Oo, may ganun. So, tama yung sinabi ni Arjen, at least 2 weeks. Para meron kang adjustment na itama yung correct mo. Kasi kung bukas na yung test mo, nasa 50-50 ka na kung papasa ka ba o hindi eh. Pero pag pinirepare mo ng gusto, mas maganda. Parang ganun, di ba? Parang lalaban ka ng bodybuilding. Ganun, di ba? Ginagawa ba nila yung mock test nila? Let's say, sabi nyo nga, on the day or 1 day before. Ginagawa ba talaga nila on purpose para hindi nila makalimutan after ng mock test, exam na kagad? Para ganun ba ang gusto nila? Para sa akin. Pwede mas maganda yung may mock test ka o may pre-test, mock test o pre-test, ganyan. Para ma-assess mo, masabi sa'yo kung ano yung mga tama at mali mo. Tapos may correct mo siya. Tapos, mas maganda ganun talaga. Kasi kung wala nun, kulang eh. Kulang. Okay. Merong mga ganong mga tao na gusto nila tuloy-tuloy yung lesson every single day na nagma-mock test siya at saka nagpi-pre-test. O kaya even on the day, nag-extra sila ng oras para parang naluluto yung mga routines nila yung sa pagka-drive. Kaso, ang problema minsan yung schedule kasi hindi siya suitable available sa schedule namin. Yes. Ngayon, kaya ang sinabi natin is 2 weeks para maayos natin yung schedule. Kung meron kaming cancellation this week, pwede natin gawin yan. Para over the weekends, kung meron kang sasakyan, pwede mo pag-practicean. Kung ano yung mga points dun sa lumabas na mock test, babalikan mo yun para may adjust mo. Okay, dapat talaga medyo mahaba para preparation nyo rin kasi hindi rin kayo basta-basta dahil schedule nyo, kung ano ba yung availability, hindi naman pwede ba akong turo bukas? Hindi naman pwede kasi may mga tao din kayo, client din kayo, di ba? Tsaka ang hirap pag sumabit ka kasi ngayon, di katulad nung unang panahon na pag bumagsak ka ngayon, bukas pwede ka mag-test. Pwede ka na mag-test. Di ba? Yan, ang tagal. Unang panahon, ngayon hindi na. Simula ng pandemic tol, wala na talaga. Pag nagbumagsak ka ngayon, antay ka na naman. So, lalabasan mo yung mga bad habits mo. Babalik at babalik. Marerelax ka na eh. Wala na. Balik na naman sa dati mong routine. So, medyo kailangan palang practice talaga. Talagang practice lang talaga. Yun lang talagang susi nun eh. Mag-practice ka na mag-practice sa pagdadrive. Tsaka, yung experience mo na pagdadrive na matagal ka na, nakakatulong talaga yun. Kasi yung mga hindi pa talaga marunong magmaneho, siyempre, ano may expect natin pag hindi pa marunong, hindi mo na pwede expect na bukas magaling agad yan eh. Talagang pagtsatsagaan mo sila. Yun, sa pagtsatsaga mo, sisigawan mo, papaluin mo, mga ganun. Joke lang ha. Yung pagtsatsagaan. Oo, tsatsagaan mo talaga. Talagang hahaba mo yung pasensya mo sa kanila. Kasi hindi mo na pwedeng, yung alam mo, isaksak mo agad sa kanila eh. So, yun. Para sa akin. Kasi kinikilala nyo pa rin siyempre yung mga client nyo. Hindi naman pa pwede. May mga very sensitive na client din kayo for sure. Kaya hindi pa pwede basta-basta lang kayo na hindi naman sumisigaw pero yung the way kasi ay mali yan. Mamaya, iyak na. Depende sa approach mo. Depende. May mga sensitive talaga. May mga hindi naman. May mga okay naman sa joke. Kaya maganda yung pag nagtuturo kami ni RJ na nagkonting joke para ma-relax sila. Kasi pagka seryoso masyado, hindi sila marirelax, di ba? Baka seryoso naman nito, di ba? So may konting joke lang. Siyempre, pipili mo yung mga joke mo. Minsan kasi iba, ayaw ng joke. Di ba? Yung iba, gusto seryoso. Pag mararamdaman mo yan pagdating mo,
Pag upo sa'yo yung estudyante, maramdaman mo kung gusto ba niya ng joke o kung ayaw niya, di seryoso ang dating. Pwede naman gano'n. Tama. Kayo na yung kayo na yung nag-a-adjust para Nag-a-adjust sa na lang kanila. kami. About dun sa test day, may mga documents ba dapat dali ng mga mga client nyo pag test day na nila? Ano bang mga documents ang kailangan nilang i-present, kumbaga? Total. Kung meron Ano? man. Kung meron man. 50 euro tsaka 100. Hindi. Document, papel. 50 euro. Hindi, lisensya lang at saka susi. Yun lang. Susi. Lisensya at saka Walang susi at ibang saka documents na sasakyan. hinihingi, no? Wala. Lisensya lang. License. Learner's license. Basta Driver's sigurado hindi license. expired baka mo magdala ka na expired doon, delikado ka doon. Yari. Okay, that's good to know. Ano pa ba mga dapat nating i-topic? And is there any information pa ba kayo na pwede nyo ibigay sa mga gustong bago sila mag-exam as for you guys sa inyong overdrive school? Is there any other information na pwede nyo ibigay sa kanila, maturuan nyo sila before lang lahat? Ito may tip ako sa sa mga estudyante natin. Naghahanap ng mga schedule para kasi maraming tatanong, ano ba yung pinaka-quiet na oras pagka magda-drive sa driving test? O kaya ano yung magandang araw, ganyan. Ang lagi kong sinasabi sa kanila is pipili sila lagi ng busy time. Yung traffic. Yes. Okay. Tama. Kasi pag nagkamali yung tester nila at napunta sila dun sa traffic, naka-steady lang sila sa traffic. Hindi na sila lalayo ng mga iba't iba pa na iba't ibang mga catching point na sinasabi sa test route. Okay. Ganon. At saka yung oras, hindi ko pinakukuha ng umaga. Okay. Hindi sila pinakukuha ng umaga. Ang pinakukuha ko sa kanila lagi is last slot ng test. Yes. Kasi uwi na. Pero pagka sa umaga, syempre, yung iba, hindi morning person o kaya bad trip sa umaga. Yes. Hindi nakakain ng breakfast. Pero kapag last slot na, masaya na sila. Gusto nila lang umuwi. At saka traffic. Kapag sa last slot, mga 5 o'clock. Okay. Okay. Yun yung tip. Naging proven. Naging proven naman siya kasi meron akong mga talagang estudyante na minsan hindi na sila nagra-round up. Nandun lang sila sa loob ng residential area. Tapos babalik na sila agad. Dagdag ko lang kay RJ, boss. Kasi proven talaga yun. Kasi for me, it happened na yung sinabi ni RJ is tumama rin sa akin. Kasi yung time, hindi ko alam yun yung time na kumuha ko ng exam, ang available is tanghali. Like, magla-lunch time. So, for me, I'm ready. Tapos, ang bilis namin. Hindi na kami masyadong pinagawa yung ibang test sa road. Kasi traffic na rin. Tapos, magla-lunch na. So, bumalik na kami Gano'n ba katagal? 30, 40 minutes exam? Tama ba? 40 to 45 minutes. Ganun. 40 to 45 so anyways, minutes. 45 minutes. So, ang bilis namin. So, ako naman, sabi ko, tinanong pa nga ako ng tatay ko, tapos na kayo? Oo, tapos na. Actually, wala nga akong ginawa. Actually, paano ko konti lang. Tapos, yun nga, binigyan ako ng certificate. Pumasa ako. Diba? Like, ganun, proven yung sinabi nila. Totoo, talagang, naswertehan lang ako kasi wala naman akong alam doon. Pero naswertehan ako na tanghalin tapat, lunchtime, siguro nagugutom na yung tao. Kaya sige, pwede ka na. Tama. Additional ko lang sa sinabi ni RJ. Kaya maganda yung traffic. Kasi titigil. Kaya ang Danliri kasi, prone sa traffic, tol, di ba? Traffic. At saka ang Danliri, pag dinivert ka niyan, ang konti lang yung gagawin mo kasi yung residensya nila maliit. Hindi katulad ng iba na malalaki yung residensya nila. Kaya mataas ang passing rate ng Danliri. Yun yung technique. Ayun. Yung pala lumabas na. Lumabas na. Hindi, at least, di ba, nabigyan natin sila ng tip. Pero sa kanila pa rin naman yun. Kung di sila pwede ng tanghali or hapon, sa umaga. Kung anong gusto nilang time na bibigay sa kanilang time na available. Pero sa amin lang, ito lang yung experience namin. Ako lang, experience ko, totoo yun, sinabi nila. Na, nagkataon lang talaga na break time, traffic, and everything. So, guys, I think we cover
everything. Ang saya nung discussion natin, nabigyan nyo kami ng a lot of like hindi ako, ako, syempre natututo pa rin naman ako everyday. Pero yung sa mga baguhan na gustong mag-try na bago mag-exam, nandiyan kayo, pwede nyo silang bigyan ng more tips, turuan sila ng more information about driving. Kasi pag nagsabi lang tayo dito, usapan lang natin to para magkaroon sila ng idea. Pero mas maganda pa rin yung personal na makita nila kayo. Kasi it will, lahat ng sinasabi nyo rito, it will make sense sa kanila. Yung mga sinasabi nyo ngayon. So guys, is there any information na pwede nyo sila bigyan kung paano kayo makokontakt? Sino ba pwede makontakt sa inyong dalawa? And I don't know if you will tell them how much ba yung fee kapag sa lesson, one lesson, pwede ba sa inyo? At ano ba, kailan ba? Bundle, package na ba? Give us information about that. Si Tol, ikaw. Ako ulit? Oo, syempre ikaw yan. Tayo talaga dyan. Lahat sa'yo pera. RJ, bibigay sa'yo lang ng pera. Ikaw magaling sa ano eh. Ano ba? Bakit ako? Ayun, nasa naman siya, nasa website naman natin siya, meron tayong Overdrive School of Motoring regarding sa contact dito. At saka yung pinaka natin sa advertising is sa Facebook. Kasi tsaka sa Google din pagka sinearch mo. Makikita naman natin doon lahat ng mga comments ng mga estudyante natin na nandoon. At saka yung contact details natin is nandoon. Ngayon, ang problema natin is yung pricing. Kasi minsan, especially tayo mga Pilipino, nagbibigay tayo ng considerate ng discount or kung hindi man discount, extra minutes. 10 minutes, 5 minutes, or 15 minutes. Pero kasi, kailangan namin ni Ray, as a driving instructor, kailangan namin mag-follow ng rate sa aming mga competitors. So, hindi kami basta-basta na, sige, bababa lang nung natin kasi Pilipino, ganito. Magagalit sa amin yung foundation ng Tama. Instructor kasi tinatanggal namin yung rate ng actual ng Southside rate, di ba? Actually, mababa na nga yung charge namin dito sa Southside, which is 55 euro per hour. Meron tayong 65 to 70 euro per hour dito sa area, dito sa Southside. Pero nasa 55 pa rin kami. Which is, tingin ko magtataas na tayo, no? Ng 60, no? Per hora. Kasi marami nang pumupuna sa amin. Kasi na mga independent driving instructor din na alam mo yun, hindi naman kasi kami yung malaking company na tulad ng ISM, na Lady Bird, National Driving School, ganun. Yes. Lang kami, on our own lang kami, hindi kami malaking company. So, isa pang information regarding sa pagpili ng driving school. Kung sino man yung nanonood na viewers mo sa ibang hindi man sa Dublin regarding sa dito sa around Dublin. Ang may papayo ko lang sa kanila is hanap sila ng driving instructor na nagtatrabaho para sa sarili nila. Hindi ko naman sabihin na badmouth yung hindi ka naman sabihin na badmouth yung mga malalaking company na driving school, di ba? Pero based sa experience natin, kasi ang nangyayari sa National Driving School, Airport Driving School, sa ISM, sa Lady Bird, nag-hire din sila ng instructor na katulad namin. So, hindi nila tinitrain yung instructor na yun. So, kukuha lang sila ng percentage doon sa binigay na estudyante nila. Doon sa amin, sa instructor. Kung nagigets nyo, no? Kung hindi magulo yung paliwanag ko. So, minsan, yung quality ng driving, or yung quality ng turo ng isang instructor, hindi full. Kasi, may cut doon sa, sa payment, di ba? So, at least, doon sa independent na instructor, kailangan nilang ibigay yung best nila kasi nagre-rely lang sila sa word of mouth, parang kami. Kaya, yun lang yung aking suggestion regarding. Oo, medyo pricey talaga yung independent. Kaso,
makakuha mo yung worth ng nung value nung Yes. kinuha mo. At yung satisfaction na makukuha nila Yung sa inyo. satisfaction. Yun eh. Yung class na makukuha nila Especially sa inyo. sa Overdrive School of Motoring. Yun. Ayun. Ayun. Kasalita ng Additional pa na. Tama yung sinabi ni... Puro si additional to eh. Oo. Additional lang. Tapos sinabi ni Ajay, tama yun. Kasi, yung kunyari, nagtatrabaho ko sa airport driving school. Tapos, kilalang company yan. So, wala akong problema na may magbibigay na kliyente sa akin kasi malaking company pinasukan ko eh. Pero sa amin, yung company lang namin, dalawa lang naman kami. So, kailangan namin talagang gawin yung best namin para makilala kami. Tsaka kasi ang bentahin nun, yung mga kapwa natin Pilipino, mas gusto nila Tagalog. Diba? Tsaka maiintindihan. Tsaka kami, kahit na tapos na yung lesson, magtatanong, text mo lang kami. Walang charge yun. Tawagan mo kami kung may gusto kang tanong. Wala namang doon, basta makatulong. Kahit nga minsan taga-court pa, taga-iba-ibang hindi namin jurisdiction na. Pinapasahan namin naman kung ano-ano pa, sinasabihan namin, ginaguide na kung may mga tanong sa instructor nila. Tumawag kayo sa amin, hindi ibig sabihin na hindi mo kami instructor, hindi ka na namin tuturuan. Yes. Tutulungan pa rin na. Kasi yun yung talagang ng Pilipino, yung tulungan tayo, di ba? Hindi ibig sabihin na tanggalin na natin yung mga crab mentality, di ba? Hindi na pero sa iba may bayad yun. May iba may bayad yun. May bayad yun. So, di ka lang So, yung time mo magpa-lesson ka, magpaturo ka sa mag-lesson tayo, so charge ka namin. Pero sa amin wala eh. Kahit tawagan mo kami, text mo kami, sasagutin ka namin kahit walang problema. I-guide namin kung ano yung tamang gawin mo para sigurado na kahit papano, makatulong kami. Kung pumasa nakatulong kami nun, wala problema, di ba? Yun, tama naman. Sinasabi ni Kuya Ray, tama naman yun kasi it makes sense. Sa iba kayo magtatanong, you can get their their answer, but you have to pay. You have to book para masabi ko sa inyo lahat ng information. Pero for them, it's just they're helping yung kababayan natin, lalo kababayan. Tama rin sinabi nila, mga kababayan natin, basta kababayan natin, kahit magtanong ka lang, walang problema. They're not gonna ask you to book. Of course, magbubook kayo kung talagang gusto nyo more information. Pero pag mga konting tips lang, or katulad nito, kaya nga natin sila kinuha, pero wala tong bayad, guys. Tandaan nyo, guys, itong ginagawa namin, nakuha ko sila para mag-podcast, para magbigay information sa inyo. Ngayon, wala tong bayad. Wala silang hininging bayad na kailangan, guys, magbayad kayo kasi magbigay kami. Walang ganon. It's just them, kusang loob, at gusto nilang makatulong sa inyo na mapabuti at makapasa kayo dun sa gagawin yung exam. Pero, akin lang, go for it. Marami akong kaibigan, nakita ko sa picture sa Facebook more likely, na ang daming kong friends, their friends, parang connection, lahat sila pumasa. Pinakikita talaga yung certificate and they're the ones behind it. Itong Overdrive na si Ray at si RJ. So, hindi ko naman sinasabing ito promotion sa kanila. Hindi. It's just, I'm seeing yung, yung kanilang feedback. Makikita nyo guys, hindi ako nagsisinungaling, makikita nyo yung feedback dun sa kanilang Facebook at sa mga tao. Hindi lang Pinoy, guys, hindi lang sila Pinoy ang customer nila. Meron silang client na iba-ibang lahi. So, dun pa lang, masasabi mo they are trustworthy and you will learn something really great pagdating sa driving. Kasi, Pilipino, Tagalog, ang daling kausap pag nagdadrive na kayo, tunuturuan kayo, Tagalog na yan, hindi na kayo mamumblema. Guys, tandaan nyo yan. So, it's an advantage na rin sa ating mga Pinoy. At syempre, syempre, tulungan natin sila, tutulungan din nila tayo, so bagat hatakan din tayo, di ba? Pataas, hindi yung pababa. Para lahat tayo, maka-move on at makakuha ng kung ano man yung sa exam nyo, ano man yung gagawin nyo next time. Andyan sila para sa inyo. So, Overdrive School, meron sila sa website. Ilalagay natin lahat yan, description na yan dito sa link. Facebook, makikita nyo dyan yung pangalan nila sa Facebook dito sa harapan nyo. And then if there's any more information that you want to ask them, andito ang Buoy Ireland, kukontakin natin sila. And then kung gusto nyo magpabook, nandito ang Buoy Ireland, kausapin natin sila, bibigay namin yung number sa inyo. Pero ipa-plug ko rin yung number nila rito para pwede kayo mag-direct sa kanila. And walang kahirap-hirap. WhatsApp to guys, WhatsApp. Nakontak ko sila WhatsApp, walang kahirap-hirap. So yun lang guys. Any shout out guys before we end this podcast? Shout out dun sa best friend namin. Sino ba to? Si Manny Laban. Nag-estudyante namin yan dati.
So, yun, kung gusto niyo magpakuha ng mga van, kung ano-ano, si Manny Naban. Yung The best yan. nakita ko na nga yun si Manny Naban. Oo, the best yan. Busy pa daw siya, sabi niya sa akin. Busy pa lagi ako yun eh. Nag-hack Sa mga friends yun natin, di ba, Tol? No? Shoutout din Ikaw, ako kay DJ Dano. Siya yung DJ Dano. Oo, si DJ Dano. Siya yung pag kung may mga party, siya yung tinatawag na mag-DJ dun sa celebration. Ayun, mga potential na to. Potential guest na naman natin to. Driver si na bus ba? Kanina sabi nyo. And then meron din tayong driving instructor na Pilipino na bus driver din. Natuturo siya ron. Pati kotse, tuturuan din niya. Diba? Ayun. Marami pa tayong mapupulot pala dito ng mga kababayan natin dito sa Ireland na mga ganito, may mga istorya na pwede ma-share natin yung mga kanilang buhay at trabaho nila. At salamat sa iyo, salamat talaga sa pag-reach out sa amin. Talagang baka malaking tulong yan. Diba? So, sobrang thank you talaga. Sobrang thank you. Kasi na-expose kami kahit pa paano. We have to expose you. We have to expose you po, guys, kasi kayo yung nagbibigay ng kumbaga, nagtatayo ng bandila ng mga Pinoy dito sa Ireland, ng mga driving instructor. Kaya sabi ko nga, hindi ako nagbibiro, first time ko nakausap ang driving instructor na Pinoy dito sa Ireland. Tagal ko na sa Ireland, pero ngayon lang ako nakakita na, ewan ko, nasan ako ba? Ba't di ko kayo nakikita? Pero sila yung nauna-unan. Very sila no? Salamat talaga. Pero Thank you very much. Thank you very much sa inyong dalawa kasi napaunlakan nyo ang Buhay Ireland. And hindi pa itong huli. Baka next time, meron pa tayo ibibigay na more information sa inyo, guys. Walang problema. Basta, guys, kung kailangan nyo ng driving instructor, Pinoy, ito na ang kontakin nyo ang overdrive na si Ray at si RJ ng overdrive school motor drive. Overdrive School of Motoring yan. Ayun, haba okay. Basta yun. Basta lahat ng description, link, Facebook, lalagay natin sa harapan, sa YouTube, makikita niyo yan, at dito sa Facebook sa Buhay Ireland. Guys, maraming salamat ulit. Salamat ng marami talaga. Salamat. And sana makita tayo sa daanan. At syempre, magtuturo. Papaturo pa yung misis ko sa inyo one of this day, more likely. Kasi ayaw niya na sa akin eh. Ang hirap ko doon magturo. Sabi ko, asawa mo ako, syempre. Iba. Problema ba yun? Di ba nagiging ano yun, di ba? Last question. Nagiging problema ba yun? Like, kapag nagtuturo ang asawa, dapat iba na lang magturo sa asawa para mas madali. Ganun ba yun? Tama ba yun? Para sa akin, sabi-sabi lang. Kasi pag pamilya mo kasi, nag-expect ka ng mas mataas. Gusto mo makuha agad kasi kasama mo sila. Parang ganon. Yun nga. Oo. Tsaka mas gusto mong pumasa sila. Kung napipressure ba sila ng gusto, parang ganon. Oo. Totoo yun eh. Pero para sa akin kasi, syempre, nagdadrive na ako. Para pag siya tinuruan ko, medyo alam mo yun yan, I'm thinking na mapapasa niya yan, kaya mo yan, madali lang yan. Tapos parang nawawala na yung yung nawawala ako, yung parang yung pasensya, nawawala. So buti pa, sa ibang tao ka na lang magpaturo, sa tamang truck ka na lang magpaturo. Tama, ganun, marami yan, di ba, Tolo? Marami, yun. Di ba? So yun nga, baka one of these days kasama ako magpaturo sa inyo. Walang problema. Welcome. Para matuto na siya. Marunong naman na siya, pero konting konting galawan pa para mas matuto pa siya. Pero anyways, maraming salamat. And I hope you like this podcast na meron tayo, guys, sa ating Buhay Ireland. And maraming salamat sa lahat ng sponsors natin actually, and then sa mga followers natin. Thank you so much for your help. Malapit na rin tayo maging 3K more likely, pero yeah, thank you so much for your patience and trusting Buhay Ireland sa dito sa Ireland. And please don't forget buhayireland.eu website natin. Makikita nyo rin sila dito, actually ibo-blog ko rin sila actually para makita nyo for more information para sa kanila. Alright guys, maraming salamat and hope I see you again in our next episode. Guys, maraming salamat. Good night. Good night. Oh, hey guys! How are you? Jerome Hussein ng Buhay Ireland here. Meron tayong dalawang event this coming week na masusurprise kayo at magagandahan na mapupuntahan nyo, guys. This coming week, meron po tayong 3-year anniversary na Eden Cafe. Okay? They are celebrating their 3rd year anniversary here in Blanchardstown.
And starting from Saturday, Sunday, and Monday, that's May 31, June 1, and June 2. And the time is 10 o'clock to 6 p.m. sa Sabado, and then 1 p.m. to 6 p.m. on Sunday. And Monday is 10 to 5 p.m. So, third year anniversary, 3 days of fun and laughter, gimmick, kung ano man gusto nyo gawin, nandun. And guys, Boy Arlo will be there on Sunday. So, kung gusto nyo makipag-shout, makipagkwentuhan, kahit mag-mini podcast kasama ako, guys, you are welcome. Welcome kayo, magkainan tayo, magtawa na tayo dun sa Eden Cafe. Kasama ang mga Filipino na community ng Ireland. And who knows, baka ma-discover kayo dito sa Boy Ireland, guys. So, yun nga guys, inibitahan ko kayo starting this coming Saturday, Eden Cafe, 3rd year anniversary. And then, I want to congratulate yung mga people behind this successful Eden Cafe. So guys, kita-kita tayo this Sunday and start Saturday, Sunday, and Monday this coming Saturday na to. Okay guys, and yun lang. Maraming salamat and please follow and subscribe Buhay Ireland all the time. Thank you. Thanks to our sponsor, Velo Advanced Skin and Laser Clinic, Cobb Bog C, Exquisite Ego, Pain and Rehab Care, Job vacancy.